Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli po tayo nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At sa ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo, ang Talakayang Bayan. At this point of time ay napakapalad po natin. Dahil makakapanayam natin ang isa sa masigasig po na lingkod bayan. Ayan. And kilala po siya as, of course, Head of Municipal Public Employment Service Office or Services Office or MPESO. And dito sa bayan ng Briggs Point na kung saan po sila ang nagpapacilitate ng employment and connecting job seekers with employees. At ganun din po sa mga job-related information and supporting job seekers in finding employment opportunities both locally and of course abroad. Ayan, talagang napakalaking tulong po sa mga mamamayan. And they also offer service like career guidance and counseling. Also pre-employment orientation at iba pa. At napakahalaga po ng kanyang ginagampan ng papel, hindi lamang po dito sa bayan ng Briggs Point, kundi sa bawat mamamayan na nangangailangan ng kabuhayan. Ayan, welcome po natin ang ating Municipal Public Employment Services Office, Ma'am Abeline M. Benedito. Ma'am, magandang umaga po. Ayan, magandang umaga Ate Allen at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, at nung ni Ate Allen sa atin. Grabe. Pinakilala niya talaga yung peso sa atin. Of course. At syempre, kilala ko si Ma'am kung gaano siya ka-dedicated sa kanyang trabaho. Kaya gusto ko talagang ibandera po sa ating mga tagapakinig kung sino si Ma'am kahit nung college pa, kung gaano siya ka-dedicated pati sa pag-aaral. Ayan, and ngayon nga ay talagang malaking papel po ang kanyang ginagampanan dito po sa bayan ng Briggs Point. Ma'am, taon-taon po ay bahagi na ng ating calendar. Maaari niyo po bang bigyan ng ating mga kababayan ng overview about Labor Day? Ayan, so para sa kaalaman po na lahat sa ating mga kababayan, ang Labor Day po ay isang taunang pagdiriwang, taunang okasyon, di ba? Dito sa atin sa Pilipinas, actually ang Labor Day is a holiday. Maliban sa pagiging holiday, ano nga ba yung Labor Day? Ang Labor Day po, ito po yung pagkakataon natin upang kilalanin natin ano nga po ba yung mga accomplishments, ano yung mga sacrifices, and most especially, ano ba yung mga contributions ng mga manggagawang Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Diba? Sila ang dahilan kung bakit maunlad ang ating bayan. Ayan. Yes, and regarding this, Ma'am, ano-ano naman po yung mga activities na isinagawa po ng inyong tanggapan ukol po sa Labor Day dito po sa bayan ngayong taon? Ayan po. Ang hilig kasi namin sa first. Kasi di ba po last year lang kami yes, natatag ang aming tanggapan, which is ang MPESO, ang Municipal Public Employment Service Office po. Last year actually, dahil nga po sa limitadong budget, nagkaroon lamang kami ng mga pa-online contest. And this year po, malugod akong ipinababatid sa lahat na nagkaroon na tayo ng first ever face-to-face na celebration, Labor Day celebration po dito sa bayan ng Briggs Point. Ano-ano nga ba yung mga naihanda nating mga pa-contest? So naghanda po kami ng iba't ibang kasiyahan sa araw na iyon. Nagkaroon po tayo ng Grand Civic Parade. Then may mga ibang contest gaya na lamang po ng tinawag naming Hataw Trabaho Dance Contest or Zumba Dance Contest po. Then meron din pong Labor Day TikTok contest, mga online contest din po, and then yung tinatawag naming Pesography or the photography contest.
Meron ding eco mascot. Ang dami namin mga hinandang iba't ibang paligsahan para sa mga manggagawang taga Brooks Point. And then lastly, meron kaming slogan poster contest, which is according sa ating tema ngayon this year is Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. So yun po yung mga naihanda naming iba't ibang contest, and meron din kaming raffle draw para sa mga umattend na mga employees, workers sa iba't ibang establishments. At naghanda rin po kami pala ng mga laro, mga parlor games and laro ng lahi para sa kanila. Ayan, ako mga kababayan, ito na po yung nangyaring aktibidad na kung saan ang ating mga laborer dito po sa bayan ng Brooks Point ay nagkaroon po ng pagkakataon na naging masaya, nakilahok sa pagsasaya, and it's first time po na nangyari dito sa ating bayan. Uy ma'am, kahit na almost a year pa lang po yung inyong tanggapan, ay talagang marami na pong aktibidad at marami na pong natulungan. Congratulations. Thank you po. Opo. Yun naman po yung goal talaga ng aming tanggapan, ang makatulong sa ating mga kababayan po. Alright. Maliban po sa M-Peso, ano-ano po ang ibang tanggapan ng pamahalaan na may kaugnayan po sa Labor Day? Ayan po. Ang kumbaga main character po kasi sa every Labor Day celebration, yan po yung Department of Labor and Employment or ang ating DOLE. And usually po kasi kapag si DOLE or yung mga regional offices po ni DOLE, nagkakandak po yan sila ng tinatawag nating job fair. Ngayon, pag job fair po, maraming mga agencies, ang mga, kumbaga, collaborations with other agencies po. Ano po yun? Nandun po yung nandyan po ang DMW or the Department of Migrant Workers. Nandyan din po si OWA or the Overseas Workers Welfare Administration. And then, maliban sa mga participating agencies, nandyan din si TESDA, si SSS, Pag-ibig, and then si PhilHealth. Kumbaga, nag-a-act po sila as one-stop shop every job fair. Kaya naman, kung mapapansin po talaga, ang dami pong involved na iba't ibang agencies every Labor Day celebration. So, yun po sila, yung mga nabanggit po natin. Alright. Nako, mabuti na lamang po nagkaroon na tayo ng M-Peso dito sa bayan ng Brooks Point. Although dati meron na, pero ngayon may talaga tanggapan na ang yes nandito. Po, opo. Hiwalay na po kasi siya. Talagang departamento na po siya. Departamento na. Laking tulong dahil lalo na pagdating ng yung job fair. Yes po. Kompleto na, hindi na mahihirapan ang ating mga kababayan na pumunta pa sa ating sa mga karatig bayan or sa lungsod ng Puerto Princesa City para po ma-avail yung mga program at mga services po na kanilang kinakailangan. Ayan, ano naman po ang kahalagahan ng pag-alaala para po sa Labor Day, ayan, or Labor Day celebration? Ayan po. So, maliban po actually. Celebration. Parang ganun, di ba? Celebration. Maliban po sa, gaya po na nasabi ko kanina, ito yung pagkakataon upang kilalanin natin ano nga ba yung kanilang, ano yung mga contributions ng bawat manggagawa dito sa ating bansa. Ito rin actually ang Labor Day po kasi, ito yung pagkakataon upang mas mapalalim natin yung ugnayan natin. Bilang tayo po sa LGU, bilang nasa pamahalaan, mas mapalalim yung ugnayan with the employers, with the employees, yung mga workers po. Lahat po ng mga, most especially po sa amin kasi sa yung mga private establishments. Kasi sila po talaga yung partner namin pagdating sa employment facilitation. So yun po talaga upang yung partnership with them, yun po yung isang sa tulong ng Labor Day. Kaya po nagagawa po natin yun. Ayan. Naku, maraming salamat ma'am sa mga mahahalagang impormasyon. Although meron tayong konting knowledge, mas napapalawak pa po through our M-Peso officer. Ayan. And ano-ano naman po ang mga opportunities at programa ng M-Peso. Alam ko gusto ito ng ating mga kababayan. Pagdating sa opportunities, excited ang lahat sa mga manggagawa dito po sa bayan ng Brooks Point.
Ayan po. Pag sinabi kasi natin, Ate Allen, yung sa manggagawa, pag manggagawa workers na sila, ibig sabihin may trabaho na sila. Ang M-Peso, ang main client kasi namin is yung tinatawag natin job seekers. Di ba? Yung mga walang trabaho. Yun pa, yung naghahanap ng trabaho. But then, yung opportunities, according po kasi sa question nila, opportunities para sa mga manggagawa, di ba po? Magkakaroon naman, meron kaming collaboration with the Department of Labor and Employment na kung saan usually or yearly pumupunta yan sila dito sa atin upang mag-conduct ng tinatawag naming TAB. Ano yung TAB? Which is the Technical Advisory Visit. So si Dole, pupunta siya dito sa atin sa bayan ng Brooks Point to inspect, diba, to monitor, kumusta naman po yung mga establishments natin, yung mga employees natin, ganyan. And most especially, inaano po nila yung mga nasa micro-establishments. Ano po yung micro-establishments? Ito po yung mga 9 employees or 9 workers below. Yun po yung mga minomonitor talaga. Kasi usually sila yung sinasabi, yung mga small, medium to small, micro, medium enterprises. Kasi di ba sila yung vulnerable kapag madaling magsara, ganyan. So sila po talagang tinutulungan para at least ma-maintain, ma-sustain po yung kanilang livelihood, yung kanilang pinagkakakitaan. But then maliban po dyan sa TAB, nagkakaroon din naman po tayo ng mga skills training for them. Like for example, last year, meron po kaming training in collaboration naman with the MDRRMO na nagkaroon kami ng basic first aid training kasi ito po ay isa sa mga requirements ng ating mga establishments. And baka this year po, hopefully this year, magkakaroon po kami ng another first aid training for them. And marami pang ibang skills training. Kaya nga, actually, ini-encourage ko rin yung ating mga kababayan, most especially mga naghahanap ng trabaho na kumuha po kayo ng national certificate from TESDA. Kasi ito talaga yung makakatulong sa inyo. Kumbaga, ito yung bala ninyo, alas ninyo, di ba, sa pag-apply sa trabaho. Lalo na dito po sa atin sa bayan ng Brooks Point. Kasi mostly, ang ating mga vacancies po is in the technical level po. Yun yung mga hinahanapan ng mga NC2. So, mga ganun po. And then, another opportunity siguro, patuloy naman yung aming mga livelihood. Nandyan po yung aming food cart, nandyan yung aming startup, then tapos meron din po kaming mga opportunities para sa mga kabataan, gaya na lamang ng patuloy yung paghanap namin ngayon ng mga SPES, and then GIPs or yung government internship programs, at patuloy pa rin yung pagkakaroon namin ng career education sa mga kabataan. So yan po yung ilan sa mga opportunities na meron po ang aming tanggapan na maaari po kapag may mga questions po kayo, wag po kayong mag-atubili na bumisita po sa aming opisina. Ayan. And alam natin na napakarami pong opportunity ngayon ng mga libreng pa-training ng TESDA. Kaya ayan, inaanyayahan ko po kayo na palagi rin i-check po yung page ng MIO and of course ng M-Peso dahil marami na pong natulungan. At sa pagkakaalam ko, ma'am, hindi lang ang mga mamamayan ng Brooks Point, maging mga karatig bayan. Opo, yes po. Maraming pumupunta sa amin, mga taga Batarasa, Quezon, naghahanap ng trabaho. Kahit lalo na nung job fair, magugulat ka na lang maraming ibang taga-ibang bayan na pumunta talaga. Galing, ano? Ayan. Anyway, welcome po ang lahat na sa M-Peso. Ako na yung nag-welcome sa kanila, ma'am. Taga-M-Peso ako. Welcome po kayong lahat sa aming opisina. Anyway, mga kababayan, kasi nasabi ko yun, ma'am, dahil napansin ko na very much welcome po sila. Talagang nabibigyan katugunan po yung kanilang mga inilalapit. Though pina-prioritize naman po natin yung mga taga-Brooks Point, pero hindi po sarado ang aming tanggapan para sa ibang mga karatig bayan po. Ayan. Paano naman po natin natitiyak na ang provision po ng Executive Order Number 262 Series of 1987 ay naipapaabot po at naipapatupad sa ating bayan para po sa mga manggagawa? So, ayan po. Una na po dito yung pakikipag-coordinate natin sa ating main talaga, di ba? Kumbaga, agency, which is the DOLE, the Department of Labor and Employment. With that, nagkakaroon po tayo ng mga labor-related activities. Ayan na nga po yung sinasabi natin sa
pagkakaroon ng kagaya na lamang ng job fair, kasi yan po ay isa po sa mga dahilan or yung kumbaga employment facilitation, maliban po dun sa referral and placement na ginagawa namin, daily na trabaho po namin. And then nagkakaroon din tayo syempre ng information dissemination. So kagaya na lamang po nung sa Labor Day, di ba po, pinaalam po natin through the M-Pesa official Facebook page, ano yung magaganap or naganap that day, 'di ba po? Yung ganun po yung mga iba't nating paraan upang maiabot sa ating mga kababayan. Ano nga ba yung mga yung ating Labor Day, 'di ba po? Ano yung mga ganap sa Labor Day celebration. So with that yung another thing po pala is yung collaboration din with the private sectors. Nagkaroon kami ng letters which is pinorward natin sa kanila to invite them para mas maging masaya yung ating okasyon that day po. Ayan, sipag po ng kayo po at ang empleyado nyo, kasi from time to time, pag na-check po namin yung inyong official page, talagang mayroong update kung sino yung mga ahensya na nangangailangan po ng mga empleyado. Po. Kaya kunin ko na rin siguro yung chance na magpasalamat dun sa mga employers na ang active talaga, na every time na alam nila na kapag maghahanap sila ng employee, sa amin muna. Sa amin sila lalapit. Mag-chat, mag-email, or magme-message sila na, ma'am, kailangan po namin ng ganito, ganyan. So yun na po. Kaya at least napaparating po natin sa mga kababayan. Di ba? Hindi lang iilan yung nakakaalam. Yes. And through that, napapabilis yung pagkuha nila ng mga empleyado na sakto din po yung katangian o yung hinahanap ng qualification po para sa posisyon or sa trabaho. Ayan. Ano naman po ang inyong mga strategies para po may address ang potential concerns or challenges mula po sa mga manggagawa dito po sa Brooks Point? Okay po. Ate Allen, actually, pag concerns kasi, ayan, nakapag-encounter na rin tayo ng mga ganyan, di ba? First things first po, nagkaroon tayo syempre ng unit sa ating opisina. May iba't iba kasi iba't ibang, kumbaga, yung aking mga staff kasi may iba't ibang trabaho na nakatalaga sa kanila. So nagkaroon tayo ng unit which is yung tinatawag ko na labor relations. Ano to? Yung labor relations po, once na halimbawa may magreklamo, concerns, 'di ba? May concern si employee. Alam na nila kasi alam na, nakilala na, at least paano nakilala na yung peso. Pupunta sila sa aming tanggapan. Nagkaroon kami ng mga gantong experiences back then. Actually, kahit 1 year pa lang kami, nagkaroon na kami ng gantong experience. Pupunta sila sa aming tanggapan. Ngayon magsasabi sila doon, ma'am, may ganito, may problema kami. Usually, ano yung problema po nila? Hindi sila napasweldo ng tama, di ba po? Hindi sila napasweldo ng tama. Ngayon, ang gagawin natin, syempre, magkakaroon tayo doon ng consultation. Sila magkakaroon ng consultation, interview, anong nangyari, ganyan po. And then, syempre, hindi naman po doon magtatapos. Yes. Kakausapin natin, syempre, ipapatawag natin yung kabilang side. Kakausapin natin, ano pong nangyari, ba't hindi napasweldo ng tama si employee, ganyan. And then, saka po natin i-address, iaayos po natin kung saan sila magtatagpo pareho, kung ano ba, papayagan ba na ganito, bayaran na lang, or okay na ba yung kung talagang natin kasi i-assess natin yung situation. Kung kulang, kung talagang hindi napasweldo, syempre kailangan maibigay ng tama, 'di ba? Kasi yun na isa sa mga karapatan ng ating mga empleyado, ng ating mga workers, ang sumweldo ng tama. And then pero kasi may mga cases po kami na hindi natin ma-solve within the office lamang. Kaya ito na po yung pagkakataon na talagang iaakit na namin sa higher ups, which is yung DOLE po. Ngayon po, i-forward na namin yung case kay DOLE or the Department of Labor and Employment, at sila na po yung magkakaroon po sila ng investigation with regards to that. Kasi meron po silang mga inspector talaga pagdating sa mga ganyang klase. So yun po yung sa mga concerns, 'di ba? Kapag nagkaroon po kayo ng problema within the yung sa inyong establishments, wag po kayong mahiyang pumunta sa aming maaari po namin kayong matulungan. Pero pagdating naman po sa mga challenges, pagdating sa ating mga manggagawa, ang aming kasing problema talaga po dito, yung skills mismatch.
Doon talaga kami nahihirapan yung pagdating sa mga naghahanap ng trabaho. 'Di ba? Kasi hindi talaga yun nga yung sabi ko, kaya talagang gusto ko encourage na kumuha kayo ng national certificate. Kasi importante 'yun kasi nga yung sabi ko more on technical po yung mga available na vacancies dito sa Brooks Point. Kaya yun po yung isa, kayo, ang tawag dito, kumuha kayo ng national certificate with the TESDA po. And another thing is yung labor education. Kasi pag bang bata pa sila, at least mas malalaman po nila yung mga ating mga estudyante. Kami umiikot po kami sa mga high schools, sa colleges po, na nagkakaroon kami ng labor education or career education na tinatawag namin. With that po, they are well-informed, ano na ba yung status ng ating labor force dito sa bayan ng Brooks Point, ano yung mga in-demand na trabaho, para pagdating ng panahon, pag sila na yung job seekers, pag sila na yung maghahanap ng trabaho, alam na nila yung gagawin po nila. So yun yung mga ginagawa natin para ma-address po natin yung mga concerns or yung mga challenges po ng ating mga workers dito sa bayan ng Brooks Point. Ayan, ako Ma'am Abby, thank you so much. And mga kababayan, at least nalaman po natin kung papaano kahusay po yung organizational system po, ng M-Peso dito sa ating bayan. Hindi lang natutulungan yung ating mga kababayan na may mga ina-utter or yung mga inilalapit na concern. But of course, nabibigyan pa ng impormasyon ang ating mga future job seekers. Ayan. And of course, ang mga job seekers, kung ano po yung mga dapat nilang i-ready bago sila mag-apply. Kasi sa dami po ng mga opportunity, of course, marami din yung mga kinakailangang qualification. Dapat match po sila doon sa mga hinahanap ng employers. Ayan. And para po sa kalaman ng publiko, ma'am, at ng mga empleyado, gayon din po ng mga employers, ano po ang mga resources at kinakailangan at ginagamit upang epektibong maipabatid ang mga mahalagang impormasyon kaugnay po sa mga usapin ng employment. Ayan po. Una, ang M-Peso po ay gumagamit ng iba't ibang platforms. Una na po dito yung aming official Facebook page, which is the Municipal Public Employment Service Office, LGU Brooks Point. Mag-follow na po kayo lahat upang, di ba, at least maging well-informed kayo. Ano na ba yung mga vacancies dito sa ating bayan at yung iba't ibang programs po namin. And another thing po, maliban po sa ating Facebook page, with collaboration siguro with with the local radio. Then katulad po ninyo, 'di ba, ng MIO, alam ko madalas talagang inaano niyo rin po, sinishare niyo yung mga namin, pabatid namin. And then actually nagkakaroon din po kami ng mga flyers, brochures na pinamimigay namin sa mga tao upang mas malaman po nila ano na ba yung mga ganap, ano na yung mga hirings natin, ganyan po. And meron din po kaming bulletin board doon po sa harap ng ating old municipal hall. So makikita po doon ano yung mga informations, ano yung mga hirings, doon talaga makikita. Then updated naman po yun na pinopost natin doon. And meron din po tayong mga online websites na kung gusto nyo pong mag-search ng real-time, ano na yung mga vacancies na meron tayo, nandyan po yung PhilJobNet, the www.philjobnet.gov.ph, and then the PS. Ano po yung PS? Ito po yung Peso Employment Information System. So updated to, hindi lamang sa Brooks Point yung makikita ninyo mga vacancies. All over the Philippines po, pwede nyo pong ma-search po. So, sometimes po, overseas pa. Yes po. Yan. Kaya yung mga international pwede rin po. Opo. So yan po yung ilan sa mga platforms na ginagamit natin upang mas maihatid natin sa mga ating mga kababayan yung mga programs natin ng M-Peso po. Alright. Nako, eto ma'am, palagi na lang na ang M-Peso po ang nakakatulong sa public. Etong sunod na katanungan ay kung papaano naman po makatutulong ang publiko sa M-Peso upang mas maging maayos at epektibo po ang sistema ng ating mga manggagawa sa bayan. Ayan. Isa lamang po yung hinihiling namin sa ating mga kababayan. Ito po yung pakikiisa.
sa mga programa po ng M-Peso. Lalo tigit po, katulad na lamang po ng mga trainings, mga job fairs, sumali po kayo sa aming mga programs. Yun po talaga yung hiniling namin. At sa mga employers po, na may iilan pa rin po kasi talagang hindi pa rin well-informed siguro kung ano yung functions ni Peso, di ba po? For employment facilitation po, hinihikayat po natin ang ating mga employers na sabihin sa amin, ipaalam sa aming tanggapan yung inyong mga vacancies po, yung inyong mga hirings. Narito po kami handang tumulong po sa inyo. Yan. So, sa karapatan naman po tayo ng mga empleyado, maaari niyo po bang kaming bigyan ng ilang mahalagang impormasyon tungkol po sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino? Lawak, ma'am. Kaya karapatan na po tayo ng mga manggagawa. Okay po. Pagdating sa mga karapatan ng ating manggagawang Pilipino, ito ay nakasaad, Ate Allen, sa ating tinatawag na Labor Code. Diba? Yung Labor Code is the Presidential Decree number 442. So yan po. Ano yung mga ilan sa mga karapatan na nakasaad doon? Una na rito, nabanggit ko kanina, yung karapatang makatanggap ng tamang pasahod. Diba? Ilan na nga ba yung basic natin ngayon, salary dito sa sa Mimaropa. So ang basic salary po natin is nasa 430 na po. So daily po yun ha. Naasahan ko sa ating mga employers po na nakikinig na sana po 430 na yung basic salary natin. And then, ito po yung karapatang magkaroon ng ligtas at maayos na pagtatrabahuan, di ba po? Yung lugar na pagtatrabahuan. And then karapatan, mayroon din po silang karapatan din nilang bumuo or sumali sa mga union o samahan, po pwede po yun. Isa pa po dito is yung karapatan din po nilang hindi dapat sila ma-discriminate sa trabaho. Di ba po? Bawal po yun. So, and lastly, yung isa sa mga pinaka-importante is yung karapatan po ng ating mga manggagawa na magkaroon po ng iba't ibang benepisyo. Ano po yun? Yung ating SSS, pag-ibig at saka PhilHealth. So, dapat po itong tatlong ito, lalo't higit sa ating mga private establishments, meron po yung ating mga empleyado. So yun po yung mga ilan lamang sa mga karapatan na meron si workers o yung mga manggagawa natin. Yun po. Ayan, ako ma'am, ang sarap makipagkwentuhan at alam natin na marami pa sana tayong pwedeng maging topic. Po. Pero dahil limitado po ang ating oras, as of now, yan lang muna. For sure, may invite. Sakala ko next year na pa. Paborito po ata ako ni Ate Allen. Opo, kasi syempre alam natin ng inyong responsibility at alam namin marami po kaming mapupulot sa inyo. Maraming salamat po ma'am sa mga mahahalagang impormasyon na inyong naibahagi. Baka po may mga kadagdagan po kayo, nasa inyo po ang pagkakataon. Ayan po. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa MIO sa palaging pag-invite. Laging pag-invite sa akin na po. At ito po, nais ko po mag-iwan na mensahe para sa ating mga manggagawa. Manggagawa, lalo dito sa Brooks Point. Diba? Sa lahat po na manggagawa sa Brooks Point, kayo po ang tunay na bayani ng ating bayan. Naway po, patuloy po nating suportahan ng isa't isa at sama-sama po nating itaguyod ang isang matatag, maginhawa at marangal at ligtas na paggawa dito sa bayan ng Brooks Point. Para po ito sa ikauunlad ng ating bayan. So yun po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa umagang ito. Alright, mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating napakahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. Ang ating M-Peso Officer, Ma'am Abilin Malong Benedito, na talagang napakarami nating napulot na mahahalagang impormasyon na mapapakinabangan po, lalo na po ng mamamayan ng Brooks Point, at of course ng mga nangangailangan ng trabaho o ng mga empleyado rin. Ayan, talagang busog na busog tayo sa impormasyon. And ma'am, once again, thank you. So, ulitin.
Ulitin na. Sa uulitin agad. Ayun talaga. Abangan niyo po ang mga susunod pang programa, ang Serbisyong Bayan, pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.